Mga balitang patas at walang kinikilingan. Totoo at walang bahid na kasinungalingan. Alerto sa Bulacan. Nagpapatrol sa mga bulsuan. Ako yung lingkod, Eman Clavio. At ako naman, si Pearl Clemente. Ito ang Ronda Balita, mga balitang rumuronda. Sa hulog ng mga rumurondang balita, pagbubukas ng Calweek 2016, tagumpay na nairaos. Mga huwarang mag-aaral ng College of Arts and Letters, pinarangalan. Pambatong dula ng theater arts sa gaganaping Fringe Manila, ibinida. Yan ang mga balitang ihahatid namin sa inyo. Pagbubukas ng Arts and Letters Awareness Week of 2016, formal nang sinimulan. At live mula sa Valencia Hall, Pat Alvaro, Rumuronda. Pat? Masayang sinalubong ng mga estudyante ng College of Arts and Letters ang taong-taong inaabangang Calweek o Arts and Letter Awareness Week of 2016. Pasado alas 8 en punto ng umaga, nagsimula ang parada sa pagbubukas ng Arts and Letters Awareness Week of 2016. Dala ng iba-ibang section ng broadcasting, journalism, malikaing pagsulat at theater arts sa parada ang kani-kanilang mga muse and escort na nagsimula sa Activity Center patungong Valencia Hall ng Bulso. Isang programa rin ang idinao sa Valencia Hall sa pangunguna ng CAL Local Student Council. Ayon kay Broadcasting Board Member Oliver Cruz, ang isa sa hakbang na ginawa nila sa matagumpay na pagbubukas ng Arts and Letters Week ay ang pagbubuklod ng mga iba-ibang major ng kolehiyo. Siyempre, unang-una yung communication, hindi naman natin mabubuo yung ganitong klaseng selebrasyon kung wala tayo nun. So, sa faculty, sa admin, sa dean, pati na rin sa mga bata, importante at mahalaga na makaubuo tayo ng isang relasyon upang makapagtatag ng isang magandang samahan. So, yun ang unang-una namin ginawa para makabuo tayo o maisagawa itong Calweek natin. Dahil dito, iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga taga-CAL na taong-taong nakikiisa sa pagbubukas ng Calweek. Ayun, masaya ako kasi after months na punong-puno ako ng paperworks and everything, makakapagkaroon ako ng isang linggong pahinga. Para naman kay Mass Communication and Performing Arts Division o MACPAD Chairman Marlon Santos, bukod tangi ang Arts and Letters Awareness Week ngayong taon dahil sa mainit na pagsalubong ng mga estudyante ng kolehiyo. So I could say that in a way, our opening and parade were successful. Now, compared to last year, I guess there is more engaged and active participation from the students this time. I guess they like the theme, which is a TV series, and we only expect that they would participate in our different activities set for this week. First year, second year, third year, o fourth year man, broadcasting, journalism, malikhaing pagsulat o theater arts pa, buong-buo talaga ang suporta at pakikiisa ng mga estudyante ng College of Arts and Letters. Mula dito sa Bulacan State University, ako si Patricia Ann Alvaro Rumuronda para sa College of Arts and Letters, Ronda Balita. Ano po ba yung mga inaabang aktibidad ng mga estudyante na gaganapin para sa Calweek ngayong taon? Yes, Emma, inaasahan nga natin na formal na isasara ang College of Arts and Letters Week sa pamamagitan ng CAL Night. Pinaka-inaabangan yan sa darating February 19. Dito pa rin yan sa Valencia Hall. Salamat pa. At yan ang mga rumurondang balita na tinutukan ni Pat Alvaro. Husay at talento ng mga theater arts students, ipinamalas sa kanilang pinakabagong handog. Bilang pakikiisa at kontribusyon ng theater arts sa College of Arts and Letters Awareness Week, inorganisa ng PAD-TA ang Love or Laugh, isang dulaang puno ng pagmamahal at saya. Ang LOL ay isang twin bill production na ipinakita ang bangko ni Noe mula sa panulat ni Joachim Antonio at Presto mula naman sa akda ni Michael McRae. Isang Tagalog at isang English na dulaan, isang play na puno ng pag-ibig at isa namang siksik ng katatawanan.
Ang mga nasabing dula ay ipapalabas ngayong February 17 sa Power Max Center, Spotlight Circuit, Makati at magsisilbing opisyal na kalahok ng Bulacan State University para sa Fringe Manila. Ayon kay Robert Joshua San Luis, Vice President for External Affairs ng Performing Arts Division, Theater Arts, ang Love or Laugh ay ang ikatlo at huling panglabas sa universidad nilang activity ngayong school year na naglalayong itaguyod at ipakilala ang pangalan ng Wulso Theater Arts sa buong Pilipinas. Una sa lahat, iba kasi yung feeling kapag magpa-perform ka dito sa Bulacan, sa magpa-perform ka sa Manila. We all know naman na Manila is the art capital dito sa Philippines. So kapag magpa-perform ka sa Manila, talagang it's really a dream come true. So nakaka-proud na kaming Theater Arts ng Bulacan State University will be representing the Bulacan State University sa Fringe Manila, which is the International Art Festival and said to be the world's biggest art festival. So yeah, thank you. Ang Fringe Manila ay ang arts festival ng Maynila kasangkot na sa tradisyon ng Fringe Festival sa buong mundo. Ang Fringe ay bukas para sa lahat, para sa hindi limitado at uncensored na pagdiriwang ng iba't ibang uri ng sining dito sa Maynila, buong Pilipinas at pati na rin sa buong mundo. Paliwanag ni Daniel Ramos, Production Manager para sa Love or Laugh at Assistant Head for Fringe Manila, na ang punong rason ng pagpapalabas nito ay para kumalat ng pondo para sa kanilang exhibition sa Makati at humingi ng suporta mula sa kanilang kapwa CAL students. Ayun kasi, never pa kami nag-play ng gantong iikli na twin bill. So, ang maibibigay namin is full of love and full of laughter, na kahit doon sa maikling place na yun, even 30 minutes and 10 minutes, nakapag-produce kami at naipahayag namin sa kanila, ganito yung art sa amin. So even within acting, makakapagpasaya kami ng tao. Napamangha at napahanga ang mga nanood ng palabas na umani ng samot-saring papuri mula sa mga estudyante ng MASCOM. Yung una sa play, napakagagaling ng mga artists na i-portray nila yung character nila at best. Tapos, para talaga sila mga professional. Tapos napakagaling ng lightnings. Para sa akin bilang estudyante, nabilib ako sa performance ng theater arts na yun. Sobrang ganda. Tapos may moral lesson din naman natutunan. Love or Laugh, isang patunay ng galing ng mga estudyante ng Bulacan State University, hindi lang sa loob ng Bulacan, kundi sa Pilipinas at pati na rin sa buong mundo. Tatak Bulsuan, Tatak College of Arts and Letters. Ako po si Mark Anthony Ilustrisimo, Rumoronda, para sa Ronda Balita. Hiyawan at palakpakan ang isinalubong ng mga estudyante ng College of Arts and Letters para sa kanilang mga pambato sa Traditional Muse and Escort Competition na naaayon sa tema ng CAL Awareness Week na US TV series. Umpisa pa lang ay todo bigay na ang mga napiling kalahok ng bawat year and section mula sa broadcasting, journalism, theater arts, at malikhaing pagsulat majors na nagpakita hindi lang ng kanilang ganda at kisig, kundi pati na rin ng pagkamalikhain sa pagsasabuhay ng kanilang mga napiling karakter. Ilan sa mga ito ay Once Upon a Time, Grey's Anatomy, at The Flash. May mga napamangha, napatulala, napatawa habang nanonood ng laban. Sa huli ay kinilala ang 4th runner-up, 3rd runner-up, 2nd runner-up, at 1st runner-up muse mula BMC 3D, at 1st runner-up escort mula BMC 2B, na nagkataon namang may parehong tema na Agents of S.H.I.E.L.D. Muli silang kikilalanin kasama ang mga big winners at bibigyan ng certificate sa college night ng nasabing kolehiyo na may temang kapareha ng Muse and Escort Competition. Ako po si Daniel Echevarria, Rumoronda, para sa Ronda Balita. Masipag, matalino, at higit sa lahat, isang inspirasyon sa kapwa nila estudyante. Ito ang mga katangiang hinahanap sa isang huwarang mag-aaral. Pinarangalan ang mga katangi-tanging estudyante ng Kolehiyo ng Artes at Letras na nagpamalas ng kanilang sipag at dedikasyon sa kani-kanilang napiling kurso.
Ilan lamang sa mga naturang mag-aaral ay si Carl Angelo Espiritu ng BAMC 3C, Arjen Manlapig ng BAMC 3A, Marjorie Infante ng BAG 3A, John Roniel Canimo ng BAG 4A at iba pa. Ngunit sa huli ay si Julius Oregario ng BAMP 4A ang itinanghal na huwarang mag-aaral ng taon. Kabilang sa mga batayan ng mga hurado ay ang grado ng mag-aaral at pinamalas na husay sa loob at labas ng kolehiyo. Inaasahang magiging mabuting ehemplo ang mga estudyanteng ito sa kanilang kapwa mag-aaral. Deserving talaga yung nanalo warang mag-aaral, no? Totoo yan, partner. Pero lahat naman ng mga nominees kanina ay deserving din naman manalo. Talagang dapat silang tularan ng iba pang estudyante ng College of Arts and Letters. At yan ang mga balita inihatid namin sa inyo. Muli ako po ang inyong lingkod, Pearl Clemente. At ako naman si Eman Clavio. Para sa karagdagang balita, maglagan sa www.rondabalita.com.